Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid at mga kababayan, itatanong natin ngayon kay Sheikh Mujahid Commander ang tungkol sa Zakatul Fitr. Assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sheikh, narito ang katanungan. Kailan magbibigay ng Zakatul Fitr at kanino ito ibibigay? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayon sa mga pantas sa Islam, ay pwede na magbigay ng Zakatul Fitr sa isang araw o dalawang araw bago matapos ang buwan ng Ramadan o di kaya ay bago magdating ang Eid. Ayon kay Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, yajuzu taqdimu min awwal ash-shahr. Ibig sabihin ay pwede magbigay sa umpisa pa lang ng buwan o sa umpisang araw ng buwan ng Ramadan. Kailan higit na mas mainam na magbibigay ng Zakatul Fitr ang sinumang taong mga Muslim? Kung papansinin natin ang mga pananaw ng mga pantas, ay ang pagbibigay ng Zakatul Fitr sang-ayon sa kanilang napagkasunduan ay annaha tagibu fi akhiri Ramadan. Ibig sabihin ito ay napagkasunduan ng mga pantas na ibibigay ang Zakatul Fitr sa huling araw ng buwan ng Ramadan. Subalit nagkakaiba naman ang mga pantas kung anong oras ito ibibigay. Ayon sa pananaw ni Abu Hanifa at saka si Imam Shafi'i rahimahumullah. Si Imam Shafi'i qala fil qadim. Pananaw ni Imam Shafi'i sa kanyang lumang pananaw na ibibigay ang Zakatul Fitr sa Tulu'il Fajr, pagdatal ng bukang liwayway sa araw ng Eid. Subalit, ang ikalawang pananaw ay pananaw ni Imam Ahmad rahimahullah at saka pananaw din ni Imam Shafi'i. Qala al-Imam Shafi'i fil jadid. Pananaw ni Imam Shafi'i na bagong pananaw ay ang pagbibigay ng Zakatul Fitr ay ibibigay sa ghurub shams. Ibig sabihin ay sa paglubog ng araw sa huling araw ng Ramadan. Ibig sabihin ay doon nararapat ibigay ang Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr ay ibibigay kanino? Ibibigay sa mga mahihirap bilang pagpapakain sa mga mahihirap at pagiging pantay-pantay ng kasiyahan sa araw ng Eid. Dahil kung mapapansin natin ay ang mga mayayaman, sila ay nagiging masaya sila, kumakain sila, masasarap ang mga pagkain nila sa araw ng Eid, kaya binibigyan ang mga mahihirap ng Zakatul Fitr upang sa gayon ay makamit din nila ang tinatawag na kasiyahan na kung saan ay makakakain sila o magiging masaya din sila sa araw ng Eid. Ang Zakatul Fitr ay pagiging dalisay din sa taong nag-ayuno, na kung saan ay kung sakaling mayroon siyang nasabi na walang kabuluhan na salita o mga walang kwentang salita, sa panahon na siya ay nag-ayuno, ay sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng Zakatul Fitr, magiging buong-buo ang kasiyahan na makakamit niya. Ayon sa naisalaysay ni Ibn Abbas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, qal, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zakatul Fitr tuhratan lis-saimi min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Ayon kay Ibn Abbas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zakatul Fitr. Ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Zakatul Fitr. Tuhratan lis-saim, magdadalisay sa
taong nagayuno, tuhratan lisaimi minal lagwi war rafath, sa pamamagitan ng pananalita ng walang kabuluhan na mga pananalita o mga walang kabuluhan na gawain. War rafath, at saka sa pamagitan ng mga maruruming salita. Wa tu'matan lil masakin, at bilang pagpapakain sa mga mahihirap. Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula. Ang sino man na magbigay ng zakatul fitr qabla sala, bago magdasal ng Eid, fahiya zakatun maqbula. Yun yung zakat na katanggap-tanggap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man addaha ba'da sala fahiya sadaqatun minas sadaqat. Ang sino man na magbigay ng zakatul fitr matapos ang pagdarasal ng Eid, ay iyon ay kawang gawa. Ibig sabihin ay kung papansinin natin ang hadith na ito, ay ang zakatul fitr ay nararapat na ibigay bago magdasal ng Eid. Sheikh, maraming salamat sa iyong napakagandang kasagutan tungkol sa Zakatul Fitr. Ang susunod na katanungan ay sa pagbabalik ng programang Magtanong. Magtanong kay Sheikh Mujahid Commander. Nagbabalik ang programang Magtanong para sa pangalawang katanungan. Sheikh, magkano naman ang halaga o gaano kalaki ang ibibigay na Zakatul Fitr? Tungkol naman sa halaga na ibibigay ng zakatul fitr, ay mapapansin natin na ang ibibigay na zakatul fitr ay isang sa na tamar, o di kaya ay isang sa na sha'ir, barley, o di kaya ay isang sa na bigas, sang-ayon sa kinakain ng mga tao sa kanyang pang-araw-araw na kabuhayan. Subalit ito naman ay ayon sa pananaw ni Abu Hanifa rahimahullah at sa iba pang mga pantas, ay pwede rin na ikaw ay magbigay ng pera kapalit ng pagkain o kapalit ng bigas na ibinibigay mo. Kung saan ay tayo ay magre-rely na tayo sa Darul Ifta sa ating bansa kung ilang kilo o di kaya ay magkanong halaga sa pera ang naitalaga nila nararapat na ibigay natin bilang zakatul fitr sa mga mahihirap. Subalit, narito ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naisalaysay ni Ibni Umar radhiyallahu anhu. Kanyang sinabi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamr aw sa'an min sha'ir ala al-'abdi wal hurri wal-dhakari wal-untha wal-saghiri wal-kabiri minal muslimin. Ayon kay Ibni Umar, kalugdan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kanyang sinabi na ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr. Sa'an min tamr, ibig sabihin isang sa na tamr. Aw sa'an min sha'ir, ibig sabihin isang sa na barley. O di kaya ay ayon sa pagpapaliwanag ng mga pantas, ay isang sa na kung saan ay kung ano ang kinakain mo na pangkabuhayan mo sa iyong lugar ng araw-araw na pangkabuhayan, katulad ng bigas na nabanggit natin. Alal abdi wal hur, sa alipin o di kaya ay sa taong malaya. Wal-zakari wal-unsa, at sa lalaki o babae. Was-sagiri wal-kabir, at sa maliit at malaki. Ibig sabihin sa bata o sa matanda. Minal muslimin, mula sa mga muslim. Na kung saan ay ang hadith na ito ay napagkasunduan nina Al-Bukhari at Muslim. Sa pamamagitan ng nabanggit natin na hadith, ay ang zakatul fitr ay ipinag-utos pangkalahatan sa lahat ng mga muslim. Hindi lamang ito ipinag-utos sa mga nagayuno, dahil kung papansinin natin ang hadith na ito, ay pati bata ay magbibigay ng zakatul fitr. Sinong magbibigay? Ang kanyang magulang. Bibigyan ng magulang ang kanyang sanggol na ibibigay sa mga mahihirap, ang tinatawag na zakatul fitr. Bakit na ang mga bata ay
bibigyan pa ng zakatul fitr o magbibigay pa ng zakatul fitr. Hindi lamang ang mga bata, pati yung mga matatanda na hindi nakakapag-ayuno, magbibigay sila ng zakatul fitr bilang ito ay pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa sila ay nakaabot ng 1 taon. Panibagong taon naman ang kanilang papasukin. Ayon sa ibang mga pantas, pati yung sanggol na nasa sinapupunan ng kanyang nanay ay maaari din na bigyan ng zakatul fitr. Wallahu a'lam. Ang Allah ang higit na nakakaalam. Sheikh, sa iyong walang sawang pagsagot, salamat. Maraming salamat din sa iyo, kapatid. Sa ating mga kababayan, mga kapatid, naway nakapulot kayo ng aral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.